naman nating lahat na mahirap pong magkasakit. Totoo yan. Kaya naman, napakahalaga na pinag-uusapan natin ang mga isyong pangkalusugan. Dapat, tuwing January po ay ipinagdiriwang ang World Cervical Cancer Awareness Month. Goal nito na mas palaganapin pa ang kaalaman ng publiko tungkol sa sakit na cervical cancer. Base sa data ng World Health Organization, cervical cancer ang fourth most common cancer sa mga kababaihan sa buong mundo. Ayan, para ipaliwanag sa atin na ito, makakasama natin this morning si Dr. Maria Paula Rove Alfabeto, Obstetrics and Gynecology Specialist. Good morning, Doc! Hi! Good morning po sa inyo! Good morning! Kumusta? Halika kayo rito. Upo kayo rito sa aming munting sala. Doc, una sa lahat, patayin niyo po muna yung ating mga nanonood sa Net25 at nakikinig po sa Radyo Agila. Hi, good morning. I hope you are having a wonderful day. So, I am again Dr. Maria Paula Rove O Alfabeto, obstetrician gynecologist and also a gynecologic oncologist. And andito ako para i-share yung ating mga impormasyon na mahalagang malaman ng ating viewers tungkol sa cervical cancer. Correct. Kasi saktong-sakto, di ba? January, yes, it's Cervical Cancer Awareness Month. Yung nga, Dok, ipaliwanag na natin in layman's terms. Sa lahat, ano ba yung cervix? Yeah. No? So, sa Tagalog, ang usual na ginagamit natin na term is kwelyo. So, yung kwelyo, yun yung parte ng babae. Sa babae lang matatagpuan yan. Na nag-uugnay dun sa katawan ng matres, papunta sa vagina or sa puwerta. So, pag sinabi cervical cancer, yung pagtubo ng mga cells o cellula doon sa parte na yon nagiging abnormal. So dumadami, lumalaki, at yun na nga po, eventually, nagiging cancer o tumor na po. Ano po yung usual na mga causes ng cervical cancer? So, ang mahalagang matandaan, Ma'am Love, is that cervical cancer, para tayo ay magkaroon nito, dapat meron tayong persistent o patuloy-tuloy na infection ng tinatawag na human papilloma virus or HPV. Ang mahalagang tandaan is yung human papilloma virus, Ma'am Love, makukuha lang yan sa pakikipagtalik. Okay. No? So, yun ang primary reason bakit nagkaka-cervical cancer ang babae. And then, may mga risk factors. Pag sinabi nating risk factors, yun ang mga katangian o mga gawi na nagpapaangat ng tsansa na tayo ay magkaroon ng cervical cancer. So, ikukwento ko rin kung ano yung mga yun kasi dapat maiwasan din natin ang mga ito. Okay? So, number one is kakulangan o hindi pagiging madalas ng screening. So, when we say screening, ito yung pagtetest kung tayo ba ay may pre-cancer o cancer na. Okay. So, yan ang pap smear, no? Naririnig natin ang pap smear. Sa ibang mga health center na ang pap smear ay hindi available, ginagawa din ang tinatawag na VIA or Visual Inspection by Acetic Acid. So, dun sa Visual Inspection by Acetic Acid, naglalagay ng acetic acid o suka para makita, no, kung may abnormal na pamumuti sa cervix. At kung minsan may makikita silang abnormal, nire-refer na po nila sa OB-GYN. Okay? So, ang pinakamagandang screening sa totoo lang po ay ang tinatawag na HPV testing. Okay. Dahil kung maalala mo, Ma'am Love, sinabi ko, ang HPV talaga ang nagkukos ng cervical cancer. So, sa HPV testing, pag na-test natin na may HPV ka, ibig sabihin, mas mataas ang risk mo na magka-cervical cancer. Anong mga edad? Or ano yung edad na dapat magpa-start ka ng magpa-screening? Okay, so base sa bagong guidelines, magsa-start na tayo ng screening as early as 25 to 30 years old. Okay. So ganun kaaga tayo dapat magsimula. So gusto ko rin ikwento yung ibang mga risk factor para maiwasan natin. Isa dyan ang maagang pakikipagtalik sa edad na less than 15 years old. No? Isa ding risk factor ang maagang pagkakabuntis, less than 17 years old. Isa ring factor ang
ang pagkakaroon ng mga sexual partners na higit sa 5. Okay? And then, ang pagyoyosi o pagsisigarilyo, risk factor din po yan. And ang pagkakaroon ng higit greater than or equal to 7 na pagbubuntis. So, yung mga nabanggit kong risk factors na yon, kasama ang pagkakaroon ng HIV or human immunodeficiency virus at chlamydia at herpes. Yan ang mga risk factors na sana ay maiwasan natin para maiwasan din natin ang pagkakaroon ng cervical cancer. Okay. Stages po, types ng cervical cancer. Isa-isa na ang galing magpaliwanag ni Doc, nakikinig na lang ako eh. Ano po yung mga yun? Hi! Sa mga profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.